happening. I'm ready. Perhaps of Joseph? a false declaration. This is about the BIR sa request for Don't you think assistance. na ganitong mga statements or allegations would Ang una, the concerns Concerns with that the we public see. levy is publicly known. So does the government intend to do to help farmers who What may about lose money with the drought? projects or measures? But it's for the greater good, the greatest people. Yun ang sinabi ng Presidente. Simula pa lamang ng unang maupo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naging maugong na ang isyu tungkol sa press freedom. Makalipas ang ilang taon, buling umalingaw-ngaw ang anilay pag-atake sa freedom of the press. Kasabay ng pag-aresto kay Rappler CEO Maria Ressa sa kasong cyber libel na sinampa ng negosyanteng si Wilfredo Keng. May mga tumuligsa at naniniwalang ang pag-aresto ay isang pagsakal daw sa kalayaang pamamahayag. Ngunit, ito nga ba isang insidente ng paglabag sa freedom of the press o sadyang isang pagtatakip sa tunay na dahilan ng pag-aresto? Bagadang araw, Pilipinas, welcome po sa isa na namang episode ng Don't Take It Personally. Dito'y susubukin naming ilahad sa inyo ang iba't ibang anggulo at mga istorya ng bawat isyong aming pag-uusapan. Sa mga matatamaan, bato-bato sa langit, ang matatamaan ay huwag pong magagalit. Kami po dito ay trabaho lang at walang personalan. Ako po si Aljo Bendijo at ang mga kilalang social media influencers na si Miss MJ Kiambao Reyes, Attorney Darwin Cañete, si Ma'am Cheese Renewal, Ma'am Cheese Basa at Mark Lopez. Magandang araw. Magandang araw. Ayan, araw. Ito, Magandang magandang araw sa inyong lahat. Maganda pag-usapan to, ha? So, bibigyan po natin ng pagkakataon na magbigay po ng kanilang opinyon sa isang matalino at napapanong diskusyon, talagang napapanong diskusyon dahil ito po ay pag-usapan natin ng kaso ni CEO ng Rappler na si Maria Ressa. Siguro, sige, unahin mo na. umpisahan Sige. natin, Sige, Aljo, Ma'am sa Cheese. premise na ano ba ang considered attack on the freedom of speech? Okay. At ano ba ang limitations ng freedom of speech? Kasi of course, freedom of the press is also part of the freedom of speech. Yun nga lang kasi, freedom of the press is very specialized para sa journalists. Okay. Diba sabi nga nila, di ba, there's this quotation, our freedom ends where the nose of another begins. Yeah. Yes. So, Lalo press yun, freedom, ano ba to? Di ba? I mean, we all have the right to impart, to share, to actually seek for information. But press freedom does not give us the license to distort information or to malign the reputation of other people. Otherwise, dyan napapasok ngayon yung libel or cyber libel. Yun nga yung sinasabi. If you have a freedom, then you also have a responsibility. Aha. Diba? Freedom is a right eh. You also have a responsibility. And your responsibility is to tell the truth. So, And nothing but the truth. So freedom, hindi siya absolute. Meron Yes. siyang restrictions. Kumbaga ganon. Yes. Pag And- yun restriction, isa na yun, yung libel. Yes. Ano pa Kasama ba? na yun. Sedition, attorney, di ba? Ang dami nun. Libel, slander, Slander, Inciting to sedition. perjury, Oral defamation, Correct. oral defamation, obscenity, di ba? obscenity, yung mga, if you, for example, mag-shout ka ng sunog sa loob ng theater, Or Bawal bomb. yan. the bomb Or bomb joke, scare. the bomb joke, In bomb MRT, scare, LRT, LRT, mga ganon. Then may Hindi katapat. absolute yung freedom of speech mo. Because yung sasabihin mo in public, for example, sa bomb joke, example, nakaka-alarma ng tao and it creates public disorder aside from anxiety. So, bawal nga yun under presidential decree. Yes. In the same way as libel is also prohibited by law na yung ikaw ay hindi pwedeng basta-basta magsabi sa isang tao, ito ay ikaw ay in the case of Mr. King, sinabi ng Rappler is drug trafficker, human trafficking, oo. at kung ano-ano pa. May malis na, no? May nang walang kasong na-file. Ah. Walang basihan, kumbaga. So kahit Walang ikaw record sa ay NBI eh. kahit ikaw ay media practitioner, Oo. halimbawa sa kaso ni Maria Ressa, Otherwise kasi hindi ka exempted sa batas.
Kasi kung may exempt ka sa mga ganyang batas, then lahat na lang ng drug lords, lahat na lang ng mamamatik tao, 'di ba? Magjo-journalist na lang or magtatayo ng media outlet or hindi pa nga ba? Actually, ang writer is a certain Santos ba yun? Allen. Reynaldo Santos Ronaldo Jr. Santos. Siya yung nagsulat. Ang pagsasama lang ni Reza dito is because siya yung ng platform. Okay. Basically the publisher. Publisher. Kung sa I think she was also like the editor-in-chief. oh, Kasi they both have print, well, not really print, but they don't have boards, online publication. At the same time, may mga videos and all din. oo. Pero I think she is the CEO and of course the CEO, editor-in-chief din. Kasi alam ko kapag ganyan, very relatively new kasi sa atin ang cyber libel eh. But in the past, like libel, mga dyaryo, yung Sakot writer pala at the ang same time the editor. editor-in-chief. and publisher Publisher, Publisher. yes. Publisher. Publisher, editor, and the writer. kasama. So may publication doon sa online. Oo, at hanggang ngayon, nandun pa rin, di ba? Yun yung That cyber story libel. came Okay. out in Mark. May 2012. Okay. It first came out May 2012. Wala pang cyber libel. Libel law. Wala pang cybercrime law. Okay. Now, the cybercrime law came into effect 4 months after. Mm. It was signed by President Aquino in September, September 2012. But itong issue ang ginawa ng DOJ, ang nakita ng DOJ to find probable cause is that in-apply nila yung continuing publication clause that hanggat nandun at in-update pa nga ni Rappler sometime in in-update pa February In-update, ni-republish. 2014. In-update nila. Okay. So, nung in-update nila, dun sinabi ng DOJ na since nandyan pa yan, yung continuing publication clause takes effect na you are liable for libel. Cyber Or cyber libel. libel. Cyber libel. Cyber libel. Oh, so hindi pala retroactive. Walang retroactive yun. The criminal law kasi is you can only be punished for what is bawal at the time of the commission of the offense. Okay. Ang nangyari kasi dito in the case of the cyber libel law, like I said, 2012, 2012. it was published, the cyber libel law was in fact suspended kasi nagkaroon pa ng Yes. dispute sa Supreme Court yan. So Oo. hindi kagad, although signed by President Aquino, 2012, it was a bit later pa. It was Yes, not yet yes. in effect for 1 year pa, Yeah. at Correct. least. Ah, Dahil question pa all the way to the Supreme Court. okay. Tama. And in 2014, the Supreme Court ruled that cybercrime law is valid. And can take effect. Oo, Konting constitutional. provisions lang tinanggal doon. Yes. May mga vineto lang sila doon. Now, isang kino-contend nila doon was the 1 year prescription. Okay. Because in libel, under the revised penal code daw, is that libel kailangan 1 year lang 1 year. from the time it was published. Doon ka pwedeng Mag-file. mag-apply. Yeah. Maghabla. Oo. Pero so magkaiba kasi ang libel But- sa cyber libel. Yes. So iba yung cyber Iba doon yung sa Libel kasi yung is- libel yung na yung wala cyber doon li- sa provision ng cyber Yung libel. cyber libel, walang prescription Nakasulat. period Oo. na specific. Oo. So, ang nangyari, the DOJ said that since walang specific provision ng prescription, Oh. it will be considered as a special law. Oh. Now, meron tayong Commonwealth Act 3326 Mm. that states that pag mga special laws, Mm. ang prescription period niya will be 12 years. 12 years. So, Yes. pasok na pasok yung 2012 and 2014 publication ni Rappler. At saka Doon sa cyber Sige, libel. Tony. Kasi ang nangyari kasi, yung ordinary libel, when it became cyber libel, umincrease yung Yes. penalty penalty. Yes. Na double. Adobo. Na double. Even yung mga, what's this, the bond. Dumoble. And kasi if you would think about it, the difference between the regular libel and cyber libel is cyber libel kasi once it's on the internet, it it's stays there on the forever. internet forever. Okay. Correct. Unlike pag yung dyaryo, tinapon mo na, wala Wala na. na, no? Oo. Depende Diba? kung naitago mo. I-archive mo pa siya, Oo. di ba? Oo. Hindi, Unlike pag internet, as long as the internet Nandyan na is yan eh. up, it's Parang there andyan na forever Oo. yan eh. Now, Diba? may isang interesting point dyan. When it was published in 2012 Okay. and it was updated in 2014, Mr. Keng, being the complainant, Oh. actually formally requested Rappler To to take take down down the the post. Okay. The- When was that? 2012. 12. Okay. Sinihina niya na nung lumabas yan, ni-request na niya kay Rappler na tanggalin Oh. dahil hindi nga totoo yung imputation that he is
human trafficker and drug trafficker Mm. na involved sa drugs. So, ni-request niya yan. Oh. And hindi siya dininig ni Rappler doon, hindi pinagbigyan. Kaya, in 2017, October 2017, pinursul niya na yung kaso. Ayan. Okay, so malinaw dyan na walang paninikil ng press freedom, ika nga. Itong sinisigaw ng kampo ni Maria Ressa, in fact, nagkaroon ng nagkaso, actually. No? Nasa piskalya, nakakita ng probable cause. Yes. Tapos, finorward sa korte. Yes. Nakita ng huwes. O nga, no? May probable cause, naglabas ng warrant of arrest. Nasaan yung sinasabi niyang parang meron tong may sinabi pa siya na parang may malisyoso sinasabi niya. Yes, At oo. sinasali niya pa dito ang Pangulong Duterte. Yun nga just because she is a journalist being arrested doesn't mean to say that there's an attack on press freedom. Okay. There is an attack against her Okay. because she committed a crime. Okay. That's just it. Yun lang yun. may sinasabi siya na her rights were violated Oo. daw with this arrest. Oh. At siyempre nga, pinalalabas nila, the arrest warrant was issued Tuesday, February 12. Tapos sinerve to ng NBI sa 13, February 13, ng 5:30 in the afternoon. 13 ba? Hindi ba? 14. Yes. Kasi alam ko, 13. Valentine's nga yun eh. Valentine's 13. Day. Valentine's yata. 14. No, 13. Hindi ba? 13. Totoo ba? 14 Parang nandun alam na siya ko. sa NBI. NBI. Check mo nga. Nag-overnight na siya. Okay. Yes. Nakasubaybay ako dyan. Kasi parang feeling ko, ang eksena pa is, Wait lang. kaya sinerve nung gabi kasi parang ayaw Feb nilang... 13 kasi Feb 13 nag-post ng ako gabi. ng Feb 13 ng gabi. Yeah. So, Okay. Feb 13. Feb 13 ng 5:30, sinerve niya sa office niya. Oh. Yeah. Pero Feb 12, Tuesday pa lang, Oh. inisyu na ni Judge Montesa yung warrant of arrest. Uy, tsaka the fact that Mr. Santos was able to Post bail. post din. bail already on the 12th, Yes. 'di ba? Ibig sabihin, meron na at nalaman na niya. Nalaman na ni Mr. Santos and likely alam na rin to ni Yes. Miss Sapat lang, Ressa, ano? Paano diba? hindi natin masasabi na alam na rin ni Maria Ressa? Because nung Feb 13, on the day na isa-serve yung warrant of arrest niya, marami ng media personalities At saka from naka-livestream yun other sa kanila. media companies na nandun na sa office ni Rappler, nakaabang na. So parang drama talaga. ang Drama effect. nga. Yeah, Oo. I mean, we She know could what have posted. Yes. Na- Pwede a siya bail. nag-bail eh. Oh. On the whole day of So February walang 13, hindi totoo Wednesday. sinasabi na dininay ang kanyang karapatang makapagpiyansa. Actually, karapatan niya yun. Actually, pwede siya magpiyansa, may night courts naman available. Oo, meron naman pala eh. Ang problema lang kasi noon, yung lawyer niya yata, incomplete documents. Palpak yung lawyer niya. So, hindi na, well, I wouldn't say palpak. That's, yun ang sinabi ni Secretary Manelo. But I'm just borrowing his observation. If her lawyer was on his toes, o yung talagang alam niya yung trabaho niya, he would na-obtain na sana niya yung required documents para makapag-post siya on the very same night. Oh, actually, ang nakakapag-ano nga doon, kung itong empleyado niya, na si Reynaldo Nakapagpiyansa. Santos, nakapagpiyansa, bakit siya hindi? Okay. Tsaka hindi yun eh. Kahit wala na ngayon night court eh, the entire day of February 13, na pwede siya magpiyansa, actually. Yes. And yung mga previous cases niya na inissuean siya ng warrant of arrest, ganun ang ginawa niya. Hindi na siya hinuli. Nag-post na siya ng bail kagad. Pang ilang warrant na ba niya yan? Pang-anim na to eh. So parang sinadya niya na i-delay lang konti Para Hindi, may... gusto niya na magdrama. pumunta ang media at for mapag-usapan dramatic siya. purposes. Alam niyo, we all know what they're trying to ignite here. Yes. I mean, it's almost malapit na February 25th, diba? And makikita mo eh, paano, after nung kanyang arrest, which is really hindi naman nga arrest eh. Parang inimbitahan nga lang siya sa NBI office. Hindi siya nakahandcuff. Hindi naman siya nakahandcuff eh. Oo, Hindi siya- maliwanag yun ha, oo. hindi siya hinandcuff. Hindi siya kinulong. Oo. Hindi naman siya Hindi nasa siya jail nakakulong. cell. Nasa opisina lang siya ng NBI, hinold. Correct. At wala nga mugshot, walang lumabas na mugshots. So, pagkatapos ng incident na yun, ng 5:30 na afternoon na yun, nung gabi pa lang, naglabasan na kagad, even in the international Yes. press. Naglabas din ng iba-iba pa. statement ang US Mali-mali Embassy. pa. I mean, oo, di ba? At yung mga features sa Associated Press nga, na unang lumabas nila, na Philippine journalist critical of President Duterte, arrested. In a Dahil matter of nandun sa oo. pagiging critical, At parang yun ang blur. sinasali pa doon yung Oo. pangalan ng
Alayo naman nun sa Yun na kaso ng nga. kriminal. What they did My goodness. is, they parang pinalabas nila na kaya inaresto itong lola mo is because she is critical of the president, Yes. which is not the case. Iba-iba yung kaso niya eh. It's a private complaint. Hindi naman. Oo. Sino ang complainant? Sino na Wilfredo Keng. Oh, isang private Isang- citizen. Yeah. Isang private citizen. Matagal lang final, 2012. Hindi, 2012 2017 nangyari yung 2012, yung lumabas yung publication. Publication. 2017 niya nireklamo. Oh, nireklamo. Mhm. O ibig sabihin nun, yung balik muna tayo, 2012 eh. Lumabas yung publication, Wala pa nireklamo si ng PRRD 2017, nun. di ba? Oo. Maliwanag. It's because Tsaka of cybercrime humihingi law. si Wilfredo Keng ng retraction. Oh, Bago pa siya nag-complaint ng libel, oh. kinausap na niya si Reza at ang Rappler na Oh. please take it down. Anong kinalaman ng kasalukuyang pamahalaan? 2012, wala pa, hindi pa Wala si pa Presidente si Presidente. Ayun na. Kailangang i-connecta. For every opportunity na maisali ang CPRD, i-take nila yung opportunity na yun para siraan. Hindi niya kilala si Mr. Keng. Diba? Not personally, no. Yeah, di ba? Oh. Makikita mo nga yung lumabas pa yung international press ng mga sabay-sabay na same storyline. Oo. Pati ngayon mga iconic figures like Madeleine Albright, the former Secretary of State, nag-issue ng statement. Si Christian Amanpour, na CNN presenter. Si Even Jim Al Acosta, Jazeera. Al oo, Jazeera, Al nakita ko Jazeera. nag-post din. It reminds me of yung, di ba yung kay Mato-Bato dati? Yes. Pagkalabas ng video ni Mato-Bato na which was pre-recorded na, Oo. in a matter of 2 hours, biglang ang Yes. international Ano ka agad? media Oo. lumabas agad. Ganito ulit yung nangyari. Mhm. Diba? I mean, Ted Filon was arrested sometime in 2017 Okay. of libel. Mm. Nagkaroon ng warrant of arrest, nag-post lang siya ng bail. Oh. Walang outcry, walang media outcry ng Walang media Walang drama. curtailment of press drama. freedom. Walang Oo. lumabas sa Okay. New York Times na Oo. media man arrested Oo. in the Philippines. Hindi pinipiyastahan Wala. ng mga kilalang Which is detractors sa practically the oposisyon. same case ng kay Reza. Pero bakit ito may international Bakit kaya? exposure? O sige, bakit? Bakit kaya ganun? We can only guess. Oh, sige. Diba? We can only Well, infer. Dalawang nakikita ko dyan eh. Masyadong madrama, no? Oo, para tayong nanonood dito ng, ano ba, sarsuela to o Teleserye. soap operang walang katuturan. Anyway, Even sige. yung Sa Paano ba? Bisayan tag ng pabikil. Pabikil kasi What's Bisaya pa. pabikil? Hindi What's tagbikil. pabikil in Nag-inarte. Nag-inarte. Now, I think, Alam I mo, think, I'm beginning to think that it is something that is staged Oh. oh, or planned. it's staged for Planado. relevance, diba? Kailangan, Not really, and para it's- kasing ang gusto on the nila talagang palawasin, they would take every opportunity to destroy the credibility of the sitting government. Naalala ko Yes. tuloy si... Sino ba magkakasama nung kasal ni boosted vlogger? yes. Sila Oo, yan, si diba? Nini. Maria. Naalala ko tuloy si Bay Erwin Tulfo tsaka si Kuya Mon. Hindi na mabilang kasong libel ng mga yan, ha? Yeah. Oy, at saka Kon ha, Hindi naman ganun. Si ikaw, you're a broadcaster and a journalist. Of course. And Kon yan, sa isang mamamahayag, Mm. that's a crowning glory. Oo, Di ba? Ang libel parang sa trophy. kanila, Saka, trophy ano yan. di ba? Parang Diba? libel is part of the trade, di ba? Oo. Parang kasama na sa Kapag hindi ka na libel, hindi ka pa siguro, hindi ka Oo, pa wala ka- full-blooded. It's a At saka badge of tayo, honor. Di ba? Tayo, while we do not consider or call ourselves as journalists, di ba? We're media bloggers Pwede na rin, or pwede na rin. opinionated, Actually, pwede na rin. ganon. We're Pero- threatened Oo, with pero- ano. Oo, we're, Diba? we're equally threatened with all this libel. Plus, maliban doon, andun yung, we also eat death threats Oh, sa yes. umaga, Naman, di ba? naman. Sa pinagagagawa natin. Naman. Murahin mo ba naman ang mga, But alam mo hindi na naman kung, natin parang- hindi tayo sumisigaw na Oo. kinakartay lang. Pero natin. pa sila sinasabi, parang iniipit daw ng, parang nagbigay ng, na-influensyahan ng DOJ, attorney, sa kasong yan. Kay Patunayan Maria Ressa. nila. Demandan nila. Oh. Sabi nga ni Secretary Guevara, stop the drama. Sue us. Oh. Yeah. Kasi ang DOJ under ng opisina ng, di ba, Executive Department, yan? Oo. DOJ. Kasi siya- Kinoconnect talaga Hindi, eh. ang point Kinoconnect eh. dito kasi, Aljoy, sino ba magpo-prosecute? Okay. Eh, di ba prosecutor? Ano ba prosecutor? Di ba Okay. part ng DOJ? Hindi, ganito Hindi, yun. naglabas nga ng warto para sa korte. Oo. Iba naman yan. Ito, Judiciary na yan. eh. i-explain ko yung proseso. Okay, no? sige. Ang piskal magpapile ng information. Okay. Pero hindi naman yan tatanggapin din ng Korte. korte basta-basta. Siya din i-required under the batas na sa law Review niya, di to ba? review din yung evidence. Mm. And then issue a warrant of arrest. Kasi kung hindi siya satisfied sa evidence, Balik he can niya. dismiss it outright. Sa halimbawa, meron dong tawag nito, may probable cause na sa DOJ. Finorward ngayon sa korte. Yes. Depende pa rin yun. Pwede niyang i-dismiss yun or Pwede dismiss ibig or sabihin, clarificatory or hearing or to issue a suportahan warrant. niya, mag-issue ng warrant of Yes. arrest. Correct. And so, ang ina-attack mo dito actually in the issuance of the warrant, hindi na DOJ. correct.
Hindi na. Yung korte na. Judiciary na to. Kalayo naman ng judiciary. Pwede bang pakialaman ng Executive Department ng Judiciary? Yun ang gusto nang Separate ipalabas. branch yan. At kung kontrola, di ba parati nilang sinasabi, kasi nga diktador si Duterte at nai-impluwensyahan niya yung mga ginagawa. But come on, kung totoo yan, edi sana itong mga mas maiingay, mas matitindi ang nilalabas sa ibang bansa. Kilala, Senator Trillanes for one, bakit buhay na buhay at hindi naman siya nakakulong ngayon, di ba? Ba't hindi nila kinwestiyon yung issuance ng warrant of arrest kung sa feeling nila may problema? Tingnan nila yung credentials nung nag-judge nag-issue. Appointee ng President, past administration. Sino nag-appoint? Si Pinoy. Pinoy. Malinaw yan, ha? Pinoy. Hindi appointee ni President Duterte yan. Pangalawa, yung credentials nito is a cybercrime expert. Expert. One of the only few na judge na umaattend ng mga international convention So wala on sila, cybercrime. hindi nila maatak ang credibility ng judge. They went for people na hindi naman talaga directly responsible for the warrant of arrest. Correct. So, malayo yung sinasabi nilang na-influensyahan. Nandadamay na lang yun. Nandadamay. Naghahanap Ayun, na lang. sabi ko nga sa'yo, they would take every opportunity to take the blame, parang ipato yung blame sa presidente. Ako, ganyan naman lagi. Bakit gano'n ang pananaw ng international media sa kasong ito? The thing is, if there is a curtailment of press freedom in the Philippines, edi sana hindi lumabas hanggang international Pumunta ba sila media yung dito? balita. Pumunta ba yung si Amanpour dito sa CNN? Ito kasi, Hindi kasi, ang Nirely process lang ng sila sa balita na CNN. Hindi, actually, No, ang kaibigan process kasi ng to ni publication, Si Di ba Maria Ressa dati kasi CNN, came from si- CNN. Yes. Oo. So, Amanpour. kaibigan niya tong mga to. Si Amanpour. Kakilala, kaibigan. And let's face it, ang connection ni Maria Ressa sa international media is really Ano ba si mataas. Maria Ressa? She's Amerikano ba yan CNN o Pilipino? US citizen na bumalik sa Pilipinas at dito siya nag-put up ng Oh, Rappler. ganun ba? But prior to Rappler, Oh. maganda yung kanyang reputation sa tawag dito, CNN. Euro nag-Jakarta yan. chief. Euro chief. Euro chief yan. ng CNN. Ng Na Jakarta. originally Sa Manila. totoo lang, hindi na, Southeast Asia. Manila originally nilipat ang bureau sa Jakarta. Okay. Totoo Kaya lang, pala. So doon siya na base. hindi na big deal yung CNN ngayon. Kahit si President Trump, tinatawag silang fake news. Actually, kaya nung isang araw na Mas fake pa sa dito sa isa. Ay, si Jim Acosta, nakunan nga si Jim Basta, Acosta. nanunulak ng ano yan, sa Meron press con siyang video na in-interview si Jim Acosta tungkol kay Maria Ressa. At malinaw yung sinabi doon ni Jim Acosta, I am not privy or I'm not aware of the details of the case. Basta I support lang Ressa. Yun lang, kahit walang alam, support Walang lang. alam. Support lang. I mean, for a reporter, for a journalist to say na hindi mo alam yung kaso pero you're taking a stand, medyo malabo yata. Na-realize din yata Blind nila pa, yan because later on, cambio sila doon sa headline eh. Associated Press, kumambyo. Ano Kasi sinabi? after nung lumabas nga yung initial headline na critic of Duterte, sinabi na arrested, after may public outcry pa na sinasabi, nag-retract ang Associated Press. Tama. Kasi Sinabi nga nila na she was arrested because of libel. Ganun kasi sa international media, parang pag may pumutok na balita sa Philippines, kung ano yung write-up dito, lahat sila pare-pareho, kukunin nila lahat yun. Ganun siya. Kaya ang nangyayari ka nga dyan, binibili nila yung article, di ba? Yes. So let's say, for example, naglalabas ng article si ABS-CBN, for example. And that same article, siguro magpapalit lang sila ng headline, papalit ng something sa loob. Pero they will be using the same article, AFP, CNN, BBC, lahat yan ilalabas. So in general, due process sinunod yun. Rule of law sinunod. Rule of Doon law. sa Sabi lang nila pagkaka-arresto doon. dito. Yes. Parang the only thing yata na medyo sinasabi nila is yung information daw hindi naka-attach dun sa Oo, warrant. ano ba yun, attorney? Mas sinasabi nila gano'n. Kaya ang hinahanap nila yung bail eh. Kulang-kulang eh. Ang hinahanap nila yung bail. Kasi ang Inquirer, nag-headline na yung kaso ni Maria non-bailable daw. Kaya yun din ang naging basis daw ni Maria Ressa na sinabing kaya siya ginigipit ng gobyerno. Pero sila ang mali, hindi yung... Kasi sa warrant of arrest, hindi naman talaga nakalagay ang bail eh. Dahil ang judge ang mag-decide. Ang DOJ naman, merong parang tariff yan eh. Talagang na bail ban guide. So, all they have to do is look at the bail ban guide. Ito yung offense, ito yung babayaran mo. May corresponding yan. So, sa kanila ano lang yan, just naghahanap lang sila ng loophole, ng butas. Pero sa totoo lang, if your lawyer is experienced, smart, alam niya yung ginagawa niya, he doesn't need all these documents. Librohin lang niya, alam na andun sa libro eh. Tsaka it doesn't take a genius to understand or to actually know that cyber libel is not how do you call that, Darwin, yung mga crime na Hindi capital crime. capital crime na non-bailable.
I mean, this is bailable crime. Di ba? Very Nagtatanga-tangahan lang. bailable. Di ba? Ilang ano ba yun? Ano At bang- saka hindi nakapagtataka. Oh. Kasi curtailment of the freedom of the press. In the first place, akala ko ba hindi sila media company? At saka ito Sandali lang. ha, Media company, di ba dito sa atin? Akala ko ba real 100 estate Di ba, sila? 100% dapat 100%. Pilipino ang may-ari ng TV Yun network. nga yung isa nilang kaso. Pati At saka nagpapatakbo. isa pa Radio yung kaso station. is- Pati nagpapatakbo. Oo. Pati ba dyan sa online news? Basta Site? media. Nakalagay sa Media. constitution natin. Questionable sila, di ba? Yun na nga, kaya nga di Kaya ba nga na sinasabi SEC nila, sila, lahat sila? sila media. Para Ito, naglabas yata ng SEC ng resolution. kinancel. Ano sinabi ng SEC? ang SEC, sinabi ng SEC Incorporator na, doon sino? ay yun na nga, kasi may umidyar, may investment. Di ba Sino may, yan? Pilipino? Hindi. Hindi. US yun. Kaya kinancel ng SEC yung registration Foreign. nila Bakit eh. sila andyan pa? Eh, di ba nag-appeal sila? Pending ang appeal. case ngayon. Okay. Pending ang Pending. case. Maliban pa doon, may tax evasion case pa sila. Iba na naman yan. Iba pa rin yun. Tax evasion, baka mamaya niyo, isasali na naman si Presidente dyan. Ay, naku, kasi yun Siyempre, nga, nilabasan oo, nila yun yun. Ewan ko bakit napaka-special ang tingin ni Reza sa kanya. Ang Yan dami, ang problema. ang daming critics ng president, Inquirer, etc. Hindi naman sila ginawa ng ganito eh. correct. And these are bigger media networks. These are Kasi actual proven may tested may media. publication, May and then TV, may may online, radio. and then you have the ABS-CBN na ganun din, Trimedia. Ito website only. Di ba? It's a website only. Ang liit ng following kung tutuusin. The only time na nagkakaroon sila ng readership ay pag pinapatulan namin. Di ba? Pag hindi namin pinatulan, ang liit ng readership niya. And then they're saying na inaatake ang Philippine media just because may isang journalist, online journalist, di ba, na nakasuhan ng libel or tax evasion. I-compare mo di ba? yung online presence ng the former ASEC, Margo Uson. Ang layo ng sa Rappler. Nakakahiya, tingnan. And this is not a, hindi yan, walang promotion, walang website, walang fundraising. Organic followers of almost 5 million Diba? Kaya nga sila humingi ng funding from Omidyar is because lugi na sila. Oy, at saka, isa pa sigurong dahilan dyan is, di ba, kailangan may dahilan for crowdfunding. May crowdfunding na nangyayari sila ngayon. ngayon. Nangihingi Oh, sila. may Oy, crowdfunding siya. may tax kaya yan? Namomonitor kaya yung mga Anything na dyan? pwedeng kitain sa Pilipinas, taxable yan. Itong tanong ko bakit nila kailangan ng crowdfunding for their legal fees? Volunteer yung mga abogado. Sabi nila, they had pro bono lawyers for the case. Oh, well, that's just because of the cost. Yes. Kaya nga. Yun yung tinanong ko, di ba, nung lumabas yung crowdfunding, post ko kaagad and tinag ko pa sila, bakit kayo kailangang mag-crowdfunding? Wala man lang bang kahit isang abogadong naniniwala sa cause nyo para mag-pro bono? Kasi I'm almost sure, di ba, kung ikaw isa kang abogado at gusto mo ring may mapatunayan, Tsaka, kukunin mo malaking yung case kaso na yan. Oo, malaking Magandang kaso case yan, yan. magandang exposure yan Diba? para sa Oo. abogado. Correct. Pero, Napahiya sila dito because the press club, National Press Club, came out with a Statement. in bad taste, siguro as a consolation. But it is not oppression of Not the media. suppression. yes. Suppression ng Ang ironic nga iingay sila, iyak sila ng iyak about suppression of press freedom. Pero Twitter sila ng Twitter, Facebook sila ng Facebook. buhay na buhay sila. Buhay na buhay sila, di ba? Hindi naman sila pinipigilan. Wala di ba? namang pumipigil Hindi, sa tsaka kanila. the thing In is, fact, ngayon, Reza, Until lagi right nasa... now. nag-iikot nga siya ngayon, Reza nagsasalita. is all over the Panayang news. press con, 24/7 coverage siya ng international at local mainstream and Yung until social now, media they are still presence able is to all publish over. news articles on Pwede. their website. Anong sinasabi Hindi naman ng- taken down. Kaya nga that's the thing. How can you, kaya nga sabi ko, let us start this conversation sa definition kung ano ang curtailment ng freedom of the press. Okay. Freedom of the press. Oh. 'Di ba? When you say the freedom of the press is curtailed, ibig sabihin, you are barred from writing news. You Oh. are barred from publishing news. Bakit hanggang ngayon Yeah, in nakakapagsulat this kayo? case, Hinahanap Ang yata nila, ingay pa gusto nila. yata nila yung damputin sila, tapos mawawala na lang sila eh. O, desperado Eh, na lang sila. Ganun. wala Or, naman. I mean, pagbabasahin mo yung mga nilalabas ngayon ng mga ng allies nila, di ba? It seems that what they really want is parang katumbas ng presidential immunity at higit pa. Kasi, di ba, ang presidente, immune from suit for as long as he's there, he's seated, di ba, in power. Eto, parang gusto gusto ganun nila, din, di ba? hindi Say sila, Even anything more. without any Unrestrained consequence. by law. di ba, hindi sila pwedeng kasuhan ng tax evasion, otherwise, media attack. Hindi mo sila pwedeng kasuhan ng libel. Kasi,
Media attack. media attack ulit, di ba? Yun nga Abay, eh, di ba? sila Si lang ang Rappler- anak ng Diyos. Si Di ba? Rappler, nung kinasuhan ng tax evasion tsaka doon sa falsification ng ano, hindi raw siya media. Ngayon naman na cyber libel, Media na siya. media siya at kailangan i-defend ng press freedom. Oo. Kaya nga eh. Tapos nung nag-file siya ng ano niya, GIS niya sa SEC, real estate sila. Real estate. Oo, kasi yung Oo, doon sila. nahalungkat din eh, yung GIS To be honest, formula. I honestly, in Sige. my opinion lang, I Opo. think she's enjoying it eh. The exposure, the notoriety. Kasi gusto niyang i-place ang sarili niya as the gatekeeper of Philippine Yes, media. yes, Oh. yes. I Parang think- yun ang hindi, naman ginagawa siya, hindi naman siya 100% Filipino in the first place. Dual citizen daw? O, dual Half citizen siya. Filipino, half... Sorry. I'm just taking one, isa sa mga comments sa feed ko. ganun ba? Ay, pero ang nakakatuwa dito kay Maria Ressa, Filipino, di half ba? American daw ba? Yeah. Dual citizen nga. Ano siya? Diba si Maria Ressa, ikaw ba hindi ka pa black? Black ka na rin, di ba? Black na ako. May prueba ako Oo. siya. Ako, Kasi- half Spanish ako eh. Ah, Half bread. Spanish bread. pero mo, sila tong sigaw ng freedom of expression. Oo. And yet, pag tinanong o pag Pag question pumunta mo ka yung sa kanyang kanilang- post, Oo. iinsultuhin ka ng matindi, Tapos, ia-ad hominem ka, sabay ibablock ka. Ibablock ka. Diba? Ganyan siya. That's our Ganyan budget. sila yung nagsasabi ng democracy demands dissent, Oo. pero sila yung unang-unang magbablock. Ng dissent. Diba? It's like, Yung mga dissenter do nila. what I say, but Parang- not what I do. Di, parang Diba? gusto nila ibalik kasi yung mga nakaraan eh. Yung mga Yeah, dark days oo, of yung sila the yung history of the ano eh. Philippines before. During Malaki ang previous administration, di ba? Pilit lang ibinabalik. Why? Posible Are namang they ibalik benefiting? dahil nasusunod naman lahat ng proseso ngayon eh. Iba na yung batas before nung konstitusyon before sa 1987. Yun nga Yung rule of law, nasunod naman. Eh, nagkasala ka eh, di ba? Nagkasala ka ng libel eh. At Harapin isang, yan. ang tinira mo dyan, isang private citizen, pinailan ka ng kaso, ngayon, may probable cause naglabas ang korte, bakit mo sinasabi dito at ang dami pang sinasabi? Right. Harapin mo yung kaso mo. Harapin. Ito yung pagkakataon, i-defend mo sarili mo sa korte. At saka ka na, Ano naman mahalagang, yan eh. totoo yan, harapin niya yung kaso at pasalamat pa siya dahil itong isang negosyanteng to na Para tuloy, no? he felt Mr. maligned, Ken, di ba? At least dinaan niya sa proseso, dinaan niya sa kaso. Oh. Di ba? Kung maiba-iba yan. Bang-bang na lang Baka, siya. oo. Eh, Di ba? yun nga yung sinasabi na we are going back to the dark days of dictatorship and tyranny. Di ba? Yun ang narrative nilang Gusto nga nilang pinapalabas ilabas, Diba? ibalik. Tyranny and dictatorship. Nawala Pero naman. saan ka naman nakakita ng diktador na ito, dinadaan sa rule of law. Yun na nga. Dinimanda ka, Oh. dumaan sa proseso. Mm. Ang gusto nga yata, sabi ko nga, Wala baka kang pakialam si damputin Presidente eh. Duterte Damputin na lang Oo, diretso. damputin na lang. Doon sa eksena ni Maria Ressa na yun, Oh. feeling ko wala kang pakialam si Presidente Duterte doon eh. Oo. Wala nga siya. Yung salita ng Presidente. Nung na-interview nga si President, di ba? Para talaga, wala siya, Oh, hindi sino niya nag-file? kilala si... Sabi niya, sino oo. nag-file ng kaso? Sino? Hindi niya alam na may Oo. ganyan marinig. Wala siyang alam doon, wala nga siyang pakialam doon eh. Pakialam ko sa'yo. O kaya yung mga may mga pending cases na libel ha. Oo. Mga Yun nga lang. journalists, ingat tayo. Yun lang. ha? Important kasi Oo. talaga ang libel laws because Oo. you have to understand, private citizen ka. Oo. Na-publish yung pagkasiraan mo. Oo. Wala ka na bang dapat na relief? Wala ka na bang means saka, to redress? Oh. Pag walang libel law, paano mo mag-vindicate ang pangalan mo? Mm. Yung nagsabi nga ni Mark kanina, di ba? Nag-request na. Na-retract. Ito Oo. napaka-civilized nung approach kasi ni Mr. King. Oh. Sumulat muna siya kay Rappler. Sabi niya, Rappler, that is not true. Please take down your article. Oo, yan. Ano Nakiusap ginawa ni pa ha. Rappler? No, sige, Nakiusap. para hindi ka sampahan ng libel. Yes. Hindi nila tinake down yung article. Eh, ano nila eh. Buti pa, Tinake for granted. buti pa Philstar. Tinake down na nila. No, may article si Philstar about Wilfredo King Oh. na medyo hindi rin maganda yung pagkaka-portray sa Take kanya. down nila. Tinake down nila. Mm. Voluntary, walang Because, pressure that is doon. a- Walang gobyerno. Ang sabi nila sa statement nila, this is the prudent action to take. And Philstar is not considered by, let's say, hostile to the Kasama din president. yan sa mga ano. Pero nag-take down sila. So, Yeah. paano ang suppression yun? Yeah. Mm. Yes. Inquirer, ABS-CBN, GMA7, lahat naman yan sila. O bakit hanggang ngayon nakakapag-publish sila ng mga ano, kung may Kung ano-ano. curtailment of press Okay. freedom. So yun, libel. In-explain mo kanina, attorney ba? Libel. Eh, pag ganito yun, libel, if somebody assigns, imputes a crime, A crime. a vice, Mhm. yung mga kasiraan nga sa'yo, Kasiraan. so,
ikaw bilang citizen, ang alternative mo is pag hindi nilinis ang pangalan mo nang nagsira sa'yo, you will sue them for libel. Na, may kataga pa doon, to blacken the memory of the dead. Pati ba patay? Well, sabi na nga nila na pag yung patay, Mm. nananahimik na eh. Tapos, Yung pangalan niyang mabuti, sisirain mo pa. pwede walang- ka. Sino magsasampa sa'yo dyan? Yung kamag-anak? family, kasi may ano yan eh. Alam niyo, you have to understand yung bakit ba na-involve si Wilfredo Keng. Oh. Because yung May 2012 article na yon was actually Corona. about CJ Corona. It was during at the height of the impeachment trial. Okay. And Ala, Rappler was really trying to portray CJ Corona. Maliciously, na anong sinabi? Oo, na parang gusto nila na talagang i-portray si CJ Corona negatively sa public during the impeachment trial. I think Ang about sinabi doon is that Wilfred Keng, yung SUV niya, ginagamit ni CJ Corona during his trial, pabalik-balik from the Senate to his office. Pero hindi yun yung naging issue ni Wilfred Keng. It's not even the SUV. It's all about? It was, in that same article, sinabi nga na Dinescribe. Wilfred Keng is a businessman who is allegedly involved in human trafficking and illegal drug trade. Okay. Pag magsabi ka bang ganyan, ikaw, media practitioner, journalist ka, may tinatawag silang privilege communication dyan, Tony. Paano ba yan? Number one, Dapat may Wilfred source. King is not a public figure. Okay. So, it's a And private then, citizen. And Okay. then, malice, ang tawag yan is, malice is not, is even presumed in this Yes, case, yes, kasi yes, private oh. person siya eh. Imputation Actually, talaga. the source of that article was not even like a direct source, but it was also an article of the Philstar. So, ibig sabihin, walang siyang ebidensya Wala. yun. Sa source, wala din siyang source. Nagkalat ng chismis. Chismis. Chismis nga, Kaya dahil yan nga siya. nire-reinforce yung kay kaso ni CJ Corona. Yung angle na yon. Oo. Gusto nang i-angle para yung public magalit kay Corona. CJ Kay Corona. Kaya may dinami na private businessman. Pero ang hindi ko maintindihan, mission accomplished na sila. Natanggal na yung tao, hindi pa rin na tinatanggal. Oo. Why? Wala na nga, patay na nga din yung tao. Ano yan? Arrogance and hubris? Okay. Di ba? Napaka-condescending. So, umusbong yung kaso, nagkaroon ng nagkaroon ng preliminary investigation siguro sa fiskalya. Sumagot sila siguro doon. Nagsagutan sila doon. October 2017, nag-file ng kaso si Keng. Tapos January 2018, inano na ng NBI at inayos sa DOJ na tingnan na nga kung may probable cause nga. Yan. At nagkaroon nga. Meron. Yun kasi sinasabing continuing publication eh. Yung Tapos in-update pa nila ng 2014. totoo ba yun, cyber libel, ha? Kung saan mo na-open yan sa computer, kung saan, tablet ba, whatever, pwede mo rin isampa doon. Halimbawa, na-open mo yan sa Kahit saan. Holosulu. Doon mo na-open. Ang nagsulat from Manila, pwede mo i-file doon, attorney? Kung saan sila accessible. Pwede naman, Di ba? I think yata. At Kasi saka I remember si Pulong. residents Nagginawa sa in Quezon Facebook City, ha? Oo. Halimbawa, Hindi kasi nabuksan mo remember sa computer mo sa Holosulu, pwede mo anak i-file ni doon. Duterte, si Ganun Vice katindi Mayor. ang cyber libel, tama ba? Hindi, si Pulong. Si Pulong. Oh. Remember, he filed a libel case With against Carpio. Trillanes Oh. doon Sa sa Davao. Davao. It's much because he is in Davao and I he saw think- the article Oh, in I think Davao. sa pwede. batas Ganon natin, katindi Mark. yung libel Oh. na provision sa ating Kaya revised si penal Trillanes, code. di ba, he went to Davao recently Ah. for the preliminary hearing Bakit yata. hindi na lang final ni Mr. Keng siguro kung sinadya na punta ng Holosulu? Doon i-file. I think may Pupunta sila naman, sa Holosulu. parang You have the sa batas natin kung kung saan Jurisdiction. yung place nung complainant. Pwede rin siguro. Ano naman, may Hindi, kung choice saan- ka ng venue. May choice ng venue kung saan mo nabuksan eh. Ah, Ba, nakita mo sa tablet mo, Aljo Bendijo, gwapo, while hindi you ba were in totoo to? Holo. Libelous to. Nabuksan ko sa Gensan. Alam mo yung... Pwede ko i-file doon. Alam mo nga, dapat sila, even before, di ba may mga move naman to decriminalize libel, yeah. cyber libel. Dapat ginawa nila yan eh. Alam mo kasi Mark, nung ginawa nila yung cybercrime law, tayo yung mga Oo. gustong... Sila kasi yung Kasi nasa tayo, ano. mga anti-yellow, power. mga... Oo. We were writing, we were posting Kaya articles nung against... advantage sa kanila, gusto that nilang was ano yan, 2014, in-effect. 2012. Oh, ang kaso, nung nag-effect na, Ngayon naman, sa kanila sa ngayon kanila yung- against, yan. Wala na. So ito So, ngayon, salamat. labas, no? Temporarily because of bail. bail. Paanong mangyari kay Maria Ressa? Pwede ba siya mag-abroad? Pwede ba siyang attorney? Depende Hindi yan. naman Paalam siya flight Hindi naman risk siya eh. flight risk. Hindi, paalam siya sa court. Kung Kasi mag-issue it's a ng... condition ng bail niya, magpaalam siya sa court if he wants to go abroad. File siya ng motion, paalam siya sa court, he will come back. So pwede. Depends sa court. Depende sa korte. Depende. Kung Kung hindi siya flight Pwede risk, pala siya wala umalis, di ba? Kung paano pa sa korte? Wala naman. Kasi ano naman yan, kumbaga parang
bail is temporary freedom until proven guilty. Okay. Ang commitment lang naman niya sa bail is to appear at every hearing. Okay. No, depende. Pero i-oppose sigurado ng The thing counsel is, she is undergoing due process of law. Hindi kasi nag-iikot siya ngayon di ba? Sa mga lahat ng Yeah, mga outlets, nagsasalita tungkol sa Yes. curtailment daw. Ewan ko, ano bang sinasabi niyang curtailment? Curtailment sa saan? yan. Pabikil nga. Ha? Pabikil? Pabikel. Pabida. Ayan yung term na natutunan ko ngayon. Pabikel. Pabikel. Ano ba? Tapos na tayo dito? Ala, nakakita lang. It's been discussed thoroughly. So wala na dapat opinion lang namin to, ha? Press freedom is very much alive here in the Philippines. The only problem is, while press freedom is alive, so is yellow journalism. So is sensationalism. So is envelopmental journalism. So, alive na alive ang Alive na press alive. freedom, pero meron po tayong libel, ha? Oo. Meron tayong nga. obscenity, sabi ni attorney kanina. Meron tayong sedition, may mga slander, hindi absolute. Let's be Okay? responsible. So, huwag yung sabihin kagad na file lang kayo ng libel. Uy, ano ba to? Responsible Curtailment of journalism. whatever freedom. Yun, Ha? responsible. So, Sabi hindi nga ba ni- porke final, mako-convict ka eh. Kaya nga may Oo. trial eh. Oo. Hindi pa siya Defend convicted. Kon pa lang. Ang dami kaya La- diyang mga journalists. proseso Sabi pa nga yan. ni May mga kasong Uncle libel. Ben kay Peter Parker, with great power comes great Great responsibility. responsibilities. Yes. Okay, Very so, true. dyan po muna. Nagtatapos ang episode natin sa araw na ito. Sana po may napulot kayo sa aming mga diskusyon. For more updates, i-follow nyo lang kami sa aming mga social media accounts. Mauna kay Miss MJ. MJ Kiambao Reyes po sa Facebook and sa Twitter. Darwin Cañete still suspended. Facebook.com/mamshes po. Mark Lopez po, Facebook and Twitter. Ayan, so magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode. Tandaan, ito po isang malawak at malayang diskusyon lamang. Kaya everybody, don't take it personally.